So meron lang tayong kukomentuhan, okay, o re-reaction video na gagawin kasi may nakita akong video about sa ISS. So yung nag-content nun is kasamahan lang din natin dito sa Japan. So bago natin komentuhan, enjoy nyo muna yung view, okay? Yan, enjoy yung view, no? So magsisimula tayo yung video, or panoorin nyo na lang, tingnan natin kung anong masasabi nyo. So ilalagay ko dito sa screen, so panoorin nyo. Yan. No! God, please, no! 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 Para sa akin, para siyang manufacturer strategy din. Oh, hindi totoo yan. Bola lang yan. Na kasing sinabi niya is manufacturing strategy. Kung hindi ako nagkakamali. So manufacturing yung sinabi niya, strategy. So ibig sabihin, lahat ng gumagamit ng ISS na technology ay ginagamit siya para mabenta yung sasakyan. So kasi yun ang ibig niyang sabihin is manufacturing strategy. So ISS, kalimitan lahat ng sasakyan ngayon ay equipped by ISS na, idling stop system. Okay, so sa sinabi niya na marketing strategy, so ibig sabihin hindi mabibenta ang isang brand ng sasakyan without ISS. So kung yun ang pagbabasihan natin, sabihin naman natin na ang technology kasi is nagma-market itself. Kumbaga hindi mo na kailangan siya i-market kasi is functional, at saka nakikita niya yung, kumbaga nakikita natin yung purpose talaga niya at nagagamit talaga siya at tested siya. So no need mo na yan i-market. Oh my God! Wow! Yung mismong technology na mini-mention niya is yung ISS o idling stop system. Yun ang karamihang ginagamit na ngayon sa mga bagong mga sasakyan. Okay? Yung ISS is idling stop system. So ang kaibahan ng technology sa marketing strategy, ang technology kasi inaral niya ng ilang taon at tinesting siya, nag-i-invest ng financial, at saka bago yan ilabas may tinatawag tayong testing. Okay, may vlog na naman ako nitong video na to about sa ISS. Is 1974 siya tinesting sa Toyota Crown. Okay, so yung ibang sasakyan ginabitan din ng ISS, o ibang brand is Fiat at saka Volkswagen na Polo. Okay, so yung ISS matagal na yan na technology, matagal na yan siya nagawa, yung ISS. So hindi lang masyado na pansin noong panahon na inano siya kasi pinag-aaralan pa nga. So kung sabihin mo marketing strategy, so ibig sabihin hindi nabibenta yung sasakyan kung wala yung ISS. Okay, so kalimitan naman ngayon is may ISS na. So noon pala hindi nabibenta yung sasakyan dahil sa walang ISS. So dahil nilagyan ng ISS, nabibenta na. So yun ba ang ibig sabihin? So the point is magkaiba yung manufacturing strategy doon sa technology. Okay? Kasi si technology naging additional lang siya eh. Additional lang siya sa mga sasakyan. Kasi sa panahon natin ngayon kasi gumagawa yung mga dealer o mga manufacturing ng sasakyan, gumagawa sila ng paraan para maibsan yung gastusin sa gasolina. Isipin mo, almost 10% ang maliles mo with ISS. Without ISS, yun, pwede ka na makatipid dun, huwag ka nang tumakbo, huwag ka nang gumamit ng sasakyan, makakatipid ka dun. Pero pag may ISS ka kasi, makakatipid ka ng almost 10% sa gasolina. Okay?
So ngayon, kung may ISS ka, kung long distance ka naman, pwede mo siya i-off kung long distance. Okay? So yan ang purpose ng ISS, switch. Kaya may switch eh. Di ba? So kung naka long distance travel ka, i-off mo yung ISS. Pero kung nasa city ka, traffic, pwede mo siyang i-on. Okay? Para sa fuel consumption purposes. So yun. So hindi natin kasi pwede na masabi na i-off mo yan all the way. Di ba? So kahit may sasakyan ka, may disadvantage eh. Kahit gumamit ka ng sasakyan, may disadvantage yun eh. Kahit sabihin mo komportable ka papunta sa trabaho mo, kung saan komportable ka, pero ang disadvantage doon is gagastos ka. Di ba? So kahit may sasakyan ka, may advantage yun at saka disadvantage. Ganon din sa mga technology na nilalagay sa kanila. May disadvantage at saka advantage. Okay? Pero yung sabihin mo i-off siya all the way, talaga, yung automatic idle off, dapat po yung i-off mga boss. Yun lang kasi nakishare lang kasi tayo ng technology nila dito sa Japan. Kumbaga dito natin na napag-aralan na yung mga technology na hindi natin nakikita sa Pilipinas, dito natin nalalaman sa Japan. So nakikishare na lang tayo, bakit din na lang natin aralin yung technology na yan, di ba? Wait for it. Here it comes. Almost there. Imbis na banatan mo, aralin mo na lang kung paano mo i-counter yung technology nila dito. Naka-ISS. So ibig sabihin, yung technology na yon is positive yung outcomes. So maganda. Kasi from testing to real use lahat ng mga sasakyan. Okay? Isipin mo 10%. Gumagastos ka ng 1,000 sa isang week. So tapos 10% nun. So yung 10% na natipid mo. Kahit naman normal na sasakyan eh. Kahit na normal na sasakyan, nagpapalit ka din naman ng starter. Kung sabihin natin nasisira madali yung starter, o di kaya yung transmission. Kahit normal na sasakyan, nagpapalit din naman tayo ng starter. Okay? Dahil hindi lahat na nakakabit na features ng ating sasakyan is in the end may benepisyo kang makukuha as car owner. Pagdating ng time niya talaga, nagpapalit tayo. Yung ISS kasi, built na yun eh. Kumbaga nasa sasakyan na talaga yun. Pinag-aralan yung technology na yan para dyan talaga. Para makatipid yung mga consumer sa gas. Kasi sa panahon ngayon, sinasabay nila yung technology sa panahon. Halimbawa, yung gas ang mahal na, di ba? So meron silang bawat year, meron silang nilalabas na technology na makakatulong sa mga consumer. Aside from that, of course, sino ba naman magninegosyo na hindi kikita? Naman yun. Pero sabihin mong huwag gamitin, i-off all the way, para ka na lang magkarburador ka na lang. Parang ganun din yan eh. Halimbawa, bili ka na, nung unang panahon puro carb lang tayo. Ngayon EFI na tayo, electronic na lahat tayo. So ibig sabihin may komento ka pa rin doon na yung technology ng EFI o electronic system may problema din. So balik tayo doon sa carburador. Parang ganun. So dun lang. So yung ISS malaking naitulong yan sa mga consumer. Almost 10% ang nababawas sa kanilang gas na gastusin. Sabihin mo naman sa gastos pag nasira, wala naman yun kasi is a part of maintenance. Kung ayaw mong gumastos, huwag kang magsasakyan. Ganun lang yun. Okay? It's a simple way na makatipid ka. Huwag kang magsasakyan, maglakad ka. Pero yung anuhin mo yung technology, so balik na lang siguro tayo ng carburetor, kumita. Inaral din nila yan, nag-invest, may mga investors, financial, bago nilabas yan. Kaya nga 1974 siya tinisting sa Toyota Crown. So na-develop siya, nag-increase yung pictures niya. Kaya meron na siyang tinatawag na indicator sa dashboard at saka switch. So yun, automatic siya, all the way siya naka-on nung 1974.
binuo siya. So nag-develop siya ng limit, kaya yun may switch na siya na pwede siyang gamitin sa mga traffic. Pwede mo siyang i-off sa long distance travel mo. Okay? So yun. So wag niyong isipin na yung technology na papasama sa inyo. Hindi naman lahat ng bagay, lahat advantage. Meron talagang disadvantage. So yun. Kung wag lang natin anuhin yung technology kasi nakikishare lang din naman tayo sa invention nila na technology. Kung gusto natin, hindi tayo ang gumawa. Kaya nga yung mga bagong sasakyan na may ISS, iba din yung battery niya na para talaga sa kanya. I-confirm mo dun sa standard na sasakyan na walang ISS para maiwasan yung pagkakaroon ng trouble ng ISS system natin. Kaya may design din sila na battery para talaga sa mga sasakyan na may ISS or idling stop. Okay? Kaya mag-recommend tayo ng battery na para talaga sa kanya para maiwasan ang trouble ng ating system. So guys, hanggang dyan lang yung video natin at maraming salamat sa inyong panunood at don't forget to click like, comment, and subscribe at huwag kalimutan yung notification bell para updated kayo sa video natin. So yun guys, hanggang dyan lang yung video natin at sana marami kayong natutunan or idea para sa ating ISS or idling stop system. Huwag matakot sa bagong technology ng ating mga sasakyan. Tama kayo. Ako naman eh.